siya na yon, dahan-dahan nagiging malinaw sa iyo na mali yun. Huwag na lang. Atras na lang. It's not worth it to destroy a relationship with God for wealth. Kasi kahit gaano karami yung pera mo, pag hindi ka naman pinayagan ni Lord na ma-enjoy yun, hindi mo rin ma-enjoy yung pera mo. Pero kung kasama ka ni Lord, gusto ka ni Lord pag-enjoy yan, kahit konti lang yung pera mo, na-stretch. Ang daming nangyayari sa konti. Iba na yung nabubuhay tayo sa favor ng Panginoon. Do not be proud in planning. Proverbs 16:18, too much pride will destroy you. So kung proud yung paraan mo ng pagpaplano, yung nagiging mayabang ka kahit sa sarili mo mga magulang, sa mga pinagkakautangan mo ng loob, sa mga dapat mong igalang, sino mga sasabing magtatagumpay ang ganong plano? And never plan for pride. Bakit naman po nagbabala kayo na ang laki-laking bahay ang ipatayo? Aba, syempre, para matalo natin yung kapitbahay natin, walang kwentang plano yun. Bakit gusto mong makatapos ang napakataas na pag-aaral? Uhaw na uhaw ko ba sa karunungan? Hindi. Para matalo ko yung mga pinsan ko. Pinakamataas ang title ko. Bakit naman kailangan natin ng kotse? Para makapagyabang tayo. Kahit sa ministry. Ba't kailangan natin magpatayo ng laki-laking building? Para kung pagyabangan pala yung iba, para patunayan mong ikaw yung pinakamahusay, walang kwenta yung ganung plano. Hindi ibig sabihin na pag gusto mo ng malaking bahay, o kotse, o education, o magandang church building, masama yung plano mo. Ang sinasabi natin, yung laman ng kalooban mo, yun ang alam ng Diyos. Kasi sa labas mukhang maganda yung plano, pero yung pala yung loob, bulok. May ibang hidden agenda, kaya doon naman tumitingin ng Lord sa puso. Kaya dapat tinetest mo ang sarili mo against God's word and against your own conscience. Ito bang pinagsasasabi ko ay totoo? Ito ba ay tama? Gusto ko ba talaga na maging excellent only because I like to serve God excellently? O gusto ko magpa-impress? May isang ayaw na ayaw ang Panginoon, yung pride. At ang mga taong proud, laging hirap ang loob. Kasi una, takot silang hindi magtagumpay dahil gusto nilang i-maintain yung pride nila. O kaya hindi sila matahimik dahil lagi nilang binabantayan yung achievement ng neighbor nila, baka sila malampasan. Hindi sila peaceful kasi lagi sila nakikipag-compete. Kaya it's much better to be humble. Yung hindi mo itinataas ang sarili mo, tapos hindi ka nga tumaas, o di walang sisihan. Wala kang dapat itago, wala kang dapat pagtakpan. Relax ka lang. Mahirap yung nagme-maintain ka ng hindi mo kaya. O lagi kang natatakot na baka hindi mo na ma-maintain next time. So don't ever leave space for pride when you plan. So pag nagpaplano tayo ngayon mga kapatid, tinatanong na natin, para ano ba to? Para ba pangyabang? Do not plan with ungodly people. Psalm 1:1 says that, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor does he stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Pinagpapala ang mga taong hindi nakikipagmabutihan, nakikisangkot, nakikiisa sa mga masasama. Damay-damay kasi yan. Ang ganda ng plano, pero yung kapartner mo hindi mabuti, baliwala. I remember some years ago, there was a very successful developer of buildings, of condominiums. Tumawag siya sa akin, sabi niya, I have a very short question, Pastor, but I need your opinion. So, what is it? There's a very big business that I can do. And I support missions and missionaries and churches. And out of this project, I can support so much more of God's work. But there's only one question that's in my mind. So what's the question? The potential business partner is a man of another religion, a religion that we really cannot accept. We cannot even tolerate, not accept it. It's so different from the way we believe. And he also is very supportive of his religious missionaries.
So sabi niya, so the business will be good for both of us if we are friendly in the boardroom. And what is your counsel? So sabi ko, okay, kikita ka ng maraming pera, makakasupport ka maraming missionaries and churches. Pero yung kapartner mo ganun din, makakasupport din siya ng maraming missionary and churches sa kakontra ng church natin. So magkaibigan kayo sa boardroom pero ang mga missionaries nyo nagbabakbakan sa mission field, I don't think it's a good partnership. It was billions of pesos and this guy just canceled it. So sabi niya, yes, I suspected that that's what you'd say. So called off yung plano. Kasi yung mga kapartner, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Lalo naman yung magpapakasal ka, partnership yun. Tapos yung partner mo, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Para sa'yo, huwag kang matakot mag-cancel. Kahit may imbitasyon na. Na-print na po yung invitation eh. Ire-refund na lang kita, anak. Huwag mo dalang ituloy yung kasal. Magkano ba imbitasyon mo? Huwag yung dahil lang ganun, mapapahiya po kami. Mapapahiya din kayo pag naghiwalay kayo 5 years from now. Ngayon na kayo magkahiyaan. Para hindi lumaki yung damage. You know, tayo mga anak ng Diyos dapat free. Hindi ka napipilitang gumawa ng isang bagay dahil lang kahiyaan, dahil lang kasubuan. Behave like free people. We have been redeemed by the blood of Christ to be free. Ayaw mong kainin yung isang bagay, kakainin mo dahil nahihiya ka. Pwede mo nung sabihin thank you very much, I appreciate the idea, pero I really don't like to eat this. You're a free person. Basta polite. Hindi ka makakasakit needlessly. Hindi ang dami-dami mong ginagawa na labag sa kalooban mo na para kang isang alipin. Hindi ka na alipin kay Jesus. Reviewin nyo, anong mga pinagagagawa nyo na ayaw nyo naman. Set yourself free. Truth sets free. Jesus sets free. Basta yung the way you set yourself free is not hurtful to anybody or destructive. Pero tiyan mo yan, ikaw dapat pumili kung anong gusto mong ilagay dyan. Katawan mo yan, ikaw pumili kung saan mo gusto mong pumunta, sa libing, sa kasal, sa anong event, hindi yung nakakahiya namang tumanggi. Nabubuhay ka para maging matulungin, pero hindi ka nabubuhay para pagbigyan ang lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng tao. Yung sunod-sunuran sa napakaraming mga tinig, yun ang maliligaw sa buhay. Yung ginagawa lahat ang gusto ipagawa sa kanya ng kapwa, yun ang walang magagawa para sa sarili. Kaya kailangan free ang tao. And you are free not to pursue any relationship that is ungodly. Kahit may mga sabit-sabit na dyan, ayusin na lang. Pero hindi dapat ituloy dahil lang napasubo na. Sabi, di po ba kung saan nadapa doon tumayo? Ang ibig sabihin talaga nun, tumayo ka. At yung pinagkadapaan mo, iwan mo para ka makatayo. Whatever it is in your life. I feel so strongly inside of me, mga kapatid, na may kinakausap ang Panginoon sa message na to. Dito mismo sa hall na to. Be free. Hindi kailangang ituloy ang pakikipag-partner sa hindi dapat. Sa hindi karapat-dapat at sa hindi marapat. Proverbs 16:29, don't trust violent people. They will mislead you to do the wrong thing. Hindi basta-basta nagtitiwala. At kung nagtiwala ka man, nakakita ka ng dahilan para bawiin ang tiwala na yon, bawiin mo. Hindi ka kailangang mapasubo. At tulad ng binagin natin kanina mga kapatid sa pagpaplano, listen to and get wise advice. We have said, and let me repeat it, wisdom is not knowledge. Wisdom is not information. Wisdom is time, experience, age, filtered by wise and prudent remembrance. Kailangan natututo tayo sa bawat pagkakamali. Kayong ang daming mali, yun ang may potential na maging napakatalino. Liban na lang kung paulit-ulit yung mali. Tulad yan, merong isang aeroplano na nagkaroon ng miscalculation sa pagland sa airport, nasa mga dyaryo.
Nakabalandra ang eroplano nila, 3 araw doon. May nagtanong sa akin kanina, kung kayo ang presidente ng kumpanyang ito, will you fire that pilot? Will you fire the pilot? Sabi ko, well, dalawa pwede mong gawin, fire or not to fire. If you fire the pilot, maybe it's good for your company, but maybe it's also bad. Kasi gaano ba naman karaming pilot ang nakakapag-landing ng mali at nabuhay? Therefore, may karanasan na ang pilot na ito sa pagkakatuto na hindi nararanasan ng iba. At kung matututo siya sa karanasan na to, this will be the best pilot ever kasi naranasan na niya yung mistake if he learns from such mistakes. So kung re-reviewin ko yan, ang pagkakamali ba niya was deliberate, no? Na pagsuway sa standard procedures of landing. Kung sinadya, tinigasan ng ulo na pagsuway doon sa standard procedure, then maybe I'll fire him. But if it's an honest human error, the more error you commit, the less error you will commit again. Dapat kasi kino-cross out mo na yung error na yun. Alam mo na yun. Alam mo na yun. Alam mo na yun. Kung ganun yung tao, asset siya. Tulad din ng isang tao, ang laki ng pagkakamali niya sa isang company that cost them millions in sales. Na ipinatawag siya ng president, inunahan na niya yung president, dala-dala na niya yung resignation letter niya. Kasi ang laki nang nawala sa kumpanya. Inunahan niya talaga. Sabi ng president, bakit ka nagre-resign? Kasi po, ang laki ng mistake ko. Kaya nga kita pinatawag, ipopromote kita eh. After millions na nalugi sa company dahil sa mistake ko, ipopromote ako. Yes, because among all my employees, ikaw ang pinakamahalang matrikula para matuto. Bakit kita tatanggalin? Eh, ang laki ng investment ko sa'yo. Siguro naman, di mo na ulitin yung mali na yun. Naku, hindi na talaga. Tumani mo na sa isip ko. Yun, kaya ipopromote na kita. Alam mo na eh. Pero iba naman yung sa 7 nobyo, nakaka-7 anak na kayo ng iba-iba. Hindi na yun gano'n. Parang paulit-ulit na lang. Wala ka ng, mamaya may dumaan na naman komendat, in love ka na naman. Dapat natututo ka. So alam niya yung nagkakamali, valuable na person yun. But depende kung aanin niya yung pagkakamali niya. Hindi niyo agad tinatanggal, inaalis yung nagkakamali. Kung matalino yung nagkakamali, asset na yan. So listen to wisdom. Proverbs 16:31, gray hair is a glorious crown worn by those who have lived right. Liban na lang nagpaday. Sabi, alam niyo yung mga matatanda, meron talaga yung silbi. Kahit hindi yan marunong magbukas ng TV, kahit hindi yan marunong mag-text, kahit hindi makapag-Facebook, although marami na rin nagpa-Facebook, may alam yan na hindi nyo alam. Na hindi nyo malalaman hanggang di kayo tumatanda. Kaya dapat nakikinig. Iba ang karanasan. Iba yung karanasan na hinubog ng panahon. Sinala ng paglilimi-limi at pagninilay-nilay. At pagkatapos parang napakaraming nyog na kinudkod, ginata, naging latik. Ang dami mga latik na karunungan na matatanda, ikaw nyog pa lang dahil bata ka pa. So mahalaga makinig. Huwag magpapadalos-dalos. At mga anak, always listen to the advice of your parents. Because unless they're insane, your interest will be foremost in their agenda. At kahit hindi ka agree, pag naging magulang ka na, malalaman mo, tama pala si nanay. Kasi naging nanay ka na, kaya mo nalaman. Mahalagang makinig. And then, you want to succeed in life, plan to be in control of your temper. Put your temper under control. Proverbs 16:32, controlling your temper is better than being a hero who captures a city. Mas dakilang accomplishment yung mapigil ang sarili kesa ibulalas lahat ng galit sa panahong naiisipang magalit.
Many plans be scary due to temperamental